Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Atty. Renan Oliva, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation sa Cebu City. Sa kanyang pagharap sa pagdinig, ibinulgan ni Atty. Oliva na personal siyang nakatanggap ng pagbabanta kay Congressman Arnie Tevez Jr. ilang araw matapos ang kanilang ginawang operasyon sa illegal isabong noong September 16, 2022 sa bisa ng search warrant laban sa illegal na isabong sa Barangay Kalayuan, Minglanilla, Cebu, kung saan naaresto ang 37 empleyado at huli sa akto ang ginawang live streaming ng isabong. Sa naturang operasyon, nakakumpiska sila ng 2.6 million pesos kasa mula sa illegal na operasyon ng online sabong. Ayon kay Oliva, hindi pa natatapos ang araw na iyon, agad siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang kasamahan sa NBI Pampanga kung saan gusto raw siyang makausap ni Congressman Tevez kaugnay sa kanilang isinagawang operasyon laban sa illegal isabong. Aniya noong September 20, 2022, ng hapon ay personal na dumating sa kanyang tanggapan si Congressman Tevez at nauna nang nilinis na wala siyang koneksyon sa isabong at ito aniya ay pinangangasiwaan ng kaibigang kongresista. Sa kabila nito, nagbanta pa rin sa kanya si Tevez na kakasuhan ang kanyang mga tauhan sa pagnanakaw ng 7 milyong piso sa operasyon sa sabungan at kung ititigil aniya ni Oliva ang operasyon laban sa mga isabong sa lalawigan ng Negros at Cebu ay hindi niya ito kakasuhan. Nagbatigas aniya si Atty. Oliva na tinawanan lamang niya si Tevez at hinamon na sasampahan na lamang sila ng kaso. I was then surprised of his response to me, which he told me that he will sue my men for stealing 7 million pesos at the cockpit. He continued to say that he will spare me from the case if I make it negative of any incoming operations against Isabong. I just laughed because I told him, you cannot tell me to betray my oath as a law enforcement officer. Sinabi pa ng opisyal ng NBI na nagtataka sila na biglang nabasura ang inihaing kaso sa korte sa kanilang ginawang raid laban sa isabong at sa halip ay sila pa ang nasampahan ng asunto at may aligasyon pa na nagnakaw sila ng 10 milyong piso mula sa unang 7 milyong piso na banta sa kanya ni Congressman Tevez. After our refiling on February 28, 2023, 5 months after we raided the Isabong operation in Minglanilla, a case was filed against me and my men before the Office of the Ombudsman for Visayas for irregularity in the service of search warrant and for fabricated a story that we stole 9 million cash. Nidako na. From 7 million na himo ng 9 million. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.